mo na sinasabi ngayon naiipit na kayo ni Saldico? Halata naman po na si Bernardo ay may tinatago. Di ba? Bakit hindi niya sinabi yan noon na meron 100 billion na insertion sa Malacanang? Pero ito hindi para sa presidente, ha? Ito para kay Olaybar at kay Adrian Bersamin. Meron 2 ban. Kinuwento mo ba yan noon? Kasi ang binabanggit ni Yusek Bernardo, puro senador dyan eh. Ayun na nga. Ang ako kataka-taka, bakit ganun? Mga senador na dati niya kaibigan. Ayun nga. Mga close friend niya yung mga dinawit niya dyan eh. Tapos nung nagsalita si Saldico, nadagdagan yung kanyang testimonya. Paano kung may magsalita pang iba, madadagdagan? Yun na nga. Padagdan ng padagdan. Ibig sabihin, meron pong itong testigo na ito, selective. Di ba? Bakit ngayon mo na sinasabi, ngayon naiipit na kayo ni Saldico? At meron pa siyang mga gustong iligtas na marami. Alam mo kung sino? Sino? Eto. Sino yung mga yan? Bakit hindi mo tinutukoy ang mga pangalan na ito? Ito pong si Congressman Edwin Guardiola. Naku po! Alangan namang pinakamalaking proponent. Tapos hindi nyo kilala. Ano ba? Paano nangyari yun dyan? Hindi ako naniniwala, kilala niya yan. Kilala niya yan. Hindi niya pwedeng hindi sabihin hindi niya kilala. Wala silang transaksyon ito? Kilala. So kung wala silang transaksyon ito, ibig sabihin, 2 sindikato sa DPWH, yung sa'yo, tsaka yung isa pa. At yun nga mga bayan, na pag-usapan nga po natin, ito po ang balita patungkol nga po sa itong sinasabi ni Ping Lacson na kanyang VIP witness na si Yusek Bernardo. Ito nga ba ay talagang VIP witness o isang tanim witness? Mga kabayan, dito po natin malalaman yan, magkakaalaman po kasi inakasuhan nila si Senator Marcoleta na nagtatanim daw po ng witness dito sa Senate Blue Ribbon hearing noong inilabas niya po si Gutesa. Tinabagay parang baliktad po ang mga kabayan ng nangyayari. Tinabagay itong si Pinky Lacson ang merong tanim witness, mga kabayan. Ito po, panoorin po muna natin to at kung bago ka nga lang sa akin channel, huwag mo nga kalimutang hit and like at subscribe button. Ito na po mga kabayan, paunahin na po natin. Ito pong si Pinky Lacson. Gusto ko lang ibahagi sa atin yung nangyari do sa, and this affects our economy, even yung investor confidence. I have it on good information that yung announcement na ginawa, yung statement na ginawa ni ex-congressman Saldico, na nagbintang siya na 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. Mga kabayan, dahil nga doon sa expose ni Saldico na nagpasok po ng 100 billion doon sa BICAM, pinatotohanan po ni Pinky Lacson. Talagang sa kanya po pag-imbestiga, may 100 billion po talagang naipasok doon sa BICAM. At ang sinasabi nga po ni Saldico, ito po ay utos mula kay Junior. Ito, pakinggan po natin kung paano po papalusutan ni Ping Lacson yan, mga kabayan. But, yung sinasabi ni Saldico on social media as posted, na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. Yun talaga. Hindi daw po totoo na nag-deliver si Saldico. As if na kala mo nandoon etong mamang to, etong si Ping Lacson, nandun siya sa Malacanang nung dinideliver. So pinatotohanan daw niya na hindi totoo yung pag-deliver ni Saldico sa Malacanang. Dahil ano, sir? Ito po mga kabayan, ito po yung ebidensya niya. Absolutely untrue or false, untrue or completely
completely false. Why? Because, last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Ang sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing merong 100 billion na di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them, Undersecretary Adrian Bersamin. Mga kabayan. Ha? Malinaw na malinaw, mga kabayan. Na yung VIP witness di umano ni Lacson na si Yusek Bernardo, sinabi po daw sa kanya. Ibig sabihin, hearsay lamang po. Kwentong putsero. Kumaga, kwento-kwento lang. Tapos sasabihin niya, pinatotohanan niya. Sir, gaano ka-credible? Gaano po ka-credible ang witness na sinasabi mo? Yang si Yusek Bernardo. Lahat po ba ng sasabihin niyan totoo? Di ba? Ito po ay salita ni Bernardo laban sa salita ni Saldico. Si Saldico na nga nagsasabi, diniliver sa Malacanang yung pera dahil utos ni Junior. Ngayon sasabihin mo hindi totoo? You can attest? Bakit, sir? Ikaw ba yung gwardiya sa Malacanang? Ha? O kasama mo si Bongbong Marcos 24/7? Ikaw na ba yung bagong asawa ni Bongbong Marcos? Pinapalabas mo na completely false, completely untrue. Tapos sabihin mo na hindi totoo yung sinasabi ng Saldico. Bakit? Dahil ang ebidensya mo, hearsay. Sabi lang ni Bernardo. Ano pong meron kay Bernardo, mga kabayan? Ano pong meron sa taong to, sa mamang to, kung bakit tayo ay hindi naniniwala, na itong mamang to ay nagsasabi ng totoo? Eto, mga kabayan, pakinggan po ninyo. Ito po, magagaling po itong mga tao dito sa sa Net25, mga kabayan. Magagaling po yung mga tao dito. Pakinggan po natin. Sir, pangalan nito, sige sir, tuloy mo Sino ba si Yusek Bernardo at ano pong klaseng tao si Yusek Bernardo? Ito po, mga Bakit bayan. ngayon mo na sinasabi, ngayon naiipit na kayo ni Saldico? Halata naman po na si Bernardo ay may itinatago. Di ba? Bakit hindi niya sinabi yan noon na meron 100 billion na insertion sa Malacanang? Pero ito hindi para sa presidente, Ito ay para kay Olaybar at kay Adrian Bersamin. Meron 2 ban. Kinuwento mo ba yan noon? Di ba? Kinuwento mo ba yan noon? Hindi Ang dinadawit mo lang noon si Chis Escudero at si Joel Villanueva. Yan ang VIP witness ni Lacson. Mga kabayan, mantakin mo, nung hindi pa nagsasalita si Saldico, ang tinuturo lang ng mamang to, itong si Yusek Bernardo, at tinuturo niya lang si Sis Escudero at Joel Villanueva. Ngayong nagsalita si Saldico at tinuturo niya ang Pangulo ang nagpautos magpasok ng 100 billion at diniliver yung 25 billion sa bahay o dyan sa Malacanang, biglang magbabago at magdadagdag ng statement si Yusek Bernardo. Sino ngayon ang tanim witness, sir? Ngayon, sir, sino ngayon ang tanim witness? Di bumanda sa'yo, sir. Diba? Sasabihan nyo, papahapyawan nyo na si Senator Marcoleta ay nagtatanim witness. Ngayon, sino ang tanim witness? Yang witness mo, sir, nagdadagdag sa kanyang mga sinumpaang salaysay. Pusang gala. Sino pa? Ano pang idadagdag niyan? Nandadawit na lang Di po ba? Iniiba niya ini-spin niya. Bakit, sir?
kayo po ba ay nag-utos sa kanya? Nagtatanong lang po na wag ituro si Pangulong Bongbong Marcos dahil amo nyo po yan at malaki ang utang na loob nyo. Tatanong lang po. Ulitin natin. Bakit ngayon mo na sinasabi, ngayon naiipit na kayo ni Saltico? Halata naman po na si Bernardo ay may itinatago. Di ba? Bakit hindi niya sinabi yan noon na meron 100 billion na insertion sa Malacanang? Pero ito hindi para sa presidente, ha? Ito para kay Olaybar at kay Adrian Bersamin. Meron 2 ban. Kinuwento mo ba yan noon? Kasi ang binabanggit ni Yusek Bernardo, puro senador dyan eh. Ayun na nga. Ganun lang ako kataka-taka, bakit ganun? Mga senador na dati niya kaibigan. Ayun nga. Mga close friend niya yung mga dinawit niya dyan Tapos nung nagsalita si Saldico, nadagdagan yung kanyang testimonya. Paano kung may magsalita pang iba, madadagdagan? Yun na nga. Padagdagan. Ibig sabihin, meron pong itong testigo na ito, selective, di ba? Bakit ngayon mo na sinasabi, ngayon naiipit na kayo ni Saltico? At meron pa siyang mga gustong iligtas na marami. Alam mo kung sino? Sino? Eto. Sino yung mga yan? Bakit hindi mo tinutukoy ang mga pangalan na ito? Ito pong si Congressman Edwin Guardiola. Naku po! Alangan namang pinakamalaking proponent. Tapos hindi nyo kilala. Ano ba? Paano nangyari yun dyan? Di ako naniniwala, kilala niya yan. Kilala niya yan. Hindi niya pwedeng hindi sabihin hindi niya kilala. Wala silang transaksyon nito? Kilala. So kung wala silang transaksyon nito, ibig sabihin, 2 sindikato sa DPWH, yung sa'yo, tsaka yung isa pa. Yan. Yung mga kabayan, napakalinaw. Di ba? Talagang mandadawit na lang po eh. Ito po si Yusek Bernardo. Depende siguro kung anong sasabihin ng kanyang proponent. Di mo ba? Sa kanya sinumpang sa taysay, wala naman po siya sinasabi dun eh. Patungkol sa sinasabi ni Saldico, ngayon meron na. Bakit, sir? Diba? Bakit, sir? Ang tanong, bakit? Tapos yan po yung VIP witness ni Lacson, mga kabayan. VIP witness pa po yan. Di po ba? Yan po ba ang pinagmamalaking VIP witness? Samantalang si Gutesa noon, diretso, tinira, sinabi, Romualdez, nagdi-deliver ng mali-malita. Di po ba? Samantalang yung witness ni Lacson, paiba-iba na sinasabi. Then magkakaalaman, sino ngayon ang may tanim witness? Di po ba? Sino ngayon ang nabuking na may tanim witness? Kayo na po magpasya, mga kabayan. Itutuloy na po natin to, Ito pong balita patungkol po dyan. Dahil sa mga sinasabing yan ni Yusek Bernardo dyan, nag-apply na siya bilang state witness. Sino? Si Yusek Roberto Bernardo. Aba naman. Siya na ang testigo. Witness Protection Program na. Witness Protection Program. Aba. At dahil dyan, sabi ni WPP. Sabi ni ICI Executive Director Brian Osaka, pagka nag-apply na dyan sa Witness Protection Program, hindi na natin yan mapapapunta rito. Hindi na yan natin pwedeng pagsalitain kasi meron daw confidentiality clause sa batas. Bawal na dito kay Bernardo maglabas ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanyang pag-apply bilang state witness. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng tanungin, Jen, sa mga sinasabi niya. Witness ka nga, di magkukwento ka, magsasabi ka ng mga nalalaman mo. Di ba? Oo nga. Bakit? Pero patago na. Confidential na. Hindi na transparent. Pakinggan natin, paliwanag ni... Sige nga, pakinggan natin si Brian Osaka ba? Brian. Deal also with engineers. Sa inyo lahat, nakatanggap po ang komisyon ng isang sulat mula sa dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kung saan po ay kanyang inabusuhan ang komisyon na hindi po siya makakadalo sa hearing ngayong hapon. Sa halip siya po ay nagsumite ng kanyang second supplementary affidavit. Nabanggit rin po niya sa kanyang sulat na itong second supplementary affidavit ay sharing affidavit na kanyang binasa sa Blue Ribbon Committee ng Senado
noong Biyernes, November 14, 2025. Nabanggit rin po sa sulat na siya po ngayon ay nag-a-apply under the Witness Protection Program or RA 6981. Dito po sa batas na ito, pinaliwanag niya that there is a confidentiality clause or provision wherein siya po ay pinagbabawal na mag-disclose ng anumang impormasyon na konektado sa kanyang application bilang maging state witness. Ayun, yun di ba? pala yun. Pero tingnan mo, Jen, ang petsa nito, hindi pa niya sinasabi ito nung binanggit niya yan. Nag-a-apply na siyang state witness, hindi pa niya sinasabi yung insertion na 100 billion, tsaka yung involvement ng dalawang taga-palasyo, ay isang DepEd Yusek. DepEd, tsaka yung si Adrian. Di ba? Paano natin gagawin yan na state witness? Samantalang ang sabi, dati ni Senator Lacson at maging ni dati Justice Secretary Crispin Remulla, hindi mo pwedeng gawing state witness ang isang tao na pinipili lang ang gusto niyang sabihin. Dapat tell all ka. Siyempre. Ay, di ba yun yung sinabi nila sa mga Diskaya? Oo nga, yun ang kanilang argumento. Hindi naman nila sinasabing kompleto paano ito si Bernardo? Baka naman magsabi na siya ng buong katotohanan at pawang katotohanan lamang. Supplemental na nga yung sinubmit niya Dinagdag na nga alam pala niya At pagkatapos ng supplemental na yan, meron pa siyang ibang supplemental. Panibagong supplemental yan. Yung na kay Senator Lacson na may dinadawit na siya mga bago. Yun daw tumawag, bagamat wala pa ata. Gumawa na ba sa sulat kamay? Yung sulat kamay, yung sinasabi. Kasi yung dinagdag nga niya. Hindi pa nga Nakakarating Ewan ko kung sinusulat na. Ang ibig natin sabihin nito, halata naman po na si Bernardo ay may itinatago. Di ba? Bakit hindi niya sinabi yan doon na tapos na sana, meron 100 billion na insertion sa Malacanang. Pero ito hindi para sa presidente, Ito para kay Olaybar at kay Adrian Bersamin. Meron 2 ban. Kinuwento mo ba yan noon? Bakit ngayon mo na sinasabi? Ngayon naiipit na kayo ni Salteco? Ibig sabihin, meron pong itong testigo na ito, selective. Di ba? Mukhang yan. Ang tawag dyan is self-preservation yan. Gusto niya ligtas sa kanilang sarili. At meron pa siyang mga gustong iligtas na marami. Alam mo kung sino? Sino? Eto. Yan. Eto. Nasa papel? Eto, nasa papel. Ba? Teka. Eto mga gusto mong iligtas. Sino yung mga yan? Bakit hindi mo tinutukoy ang mga pangalan na ito? Ito pong si Congressman Edwin Guardiola. Naku po! Alangan namang, ikaw nga, sumumpa ka nga sa harap ko, Yusek Bernardo, kahit hindi ako hukuman, na nagsasabi ka ng totoo na hindi mo kilala itong si Congressman Edwin Guardiola? Hindi mo ito nakasalamuha? Wala itong project sa DPWH? Sabi ni Lian Libiste, ano ba sabi ni... Pag kinumpara daw si Diskaya tsaka yung Guardiola, putong-puto daw yung Diskaya. Baka kutsinta. Wala daw sinabi. Wala daw sinabi yung Diskaya kung si Guardiola itatapat mo sa kanya. Mula nang lumitaw itong si Yusek Roberto Bernardo, hanggang ngayon na nag-a-apply siya ng Witness Protection Program, at hanggang ngayon meron siyang mga pang-apat na yatang supplemental. Nabanggit na ba niya ang pangalang Edwin Guardiola? Baka naman hindi dumadaan sa kanya kasi mukhang ilan lang yung dumadaan sa kanya, Nelson DPWH dyan. Ganun ba? At ang kausap niya mismo, Manuel Bonoan DPWH for Luzon yan Tapos ito, operation, pinakamalaking proponent. Tapos hindi nyo kilala. Ano ba? Paano nangyari yun dyan? Hindi ako naniniwala, kilala niya yan. Kilala niya yan. Hindi niya pwedeng hindi sabihin hindi niya kilala. Wala silang transaksyon nito? Kilala. So kung wala silang transaksyon nito, ibig sabihin, 2 sindikato sa DPWH, yung sa'yo, tsaka yung isa pa. Kung sino nakakakilala kay... baka naman iba yung grupo ni na... Kasi meron pa yung Cabral Teka muna, yung babae. Baka sabihin, nagpaparatang kayo kay Guardiola. Hindi po kami, hindi kami. Ito po ang nagpaparatang. Tingnan natin kung paratang ito o talaga may ebidensya. Sino yan? Si Congressman Leandro Lebiste ng Batangas. Sige nga. Congressman Guardiola ang may pinakamaraming mga kontrata na congressman sa DPWH ayon po sa mga third-party na information din ng buong Kongreso. In fact, ang Kongreso ay sangayon sa mga sinasabi ko ngayon. Nagkataon lang po na ako ay nagsasalita dito. Pero gusto naman po siguro ng Kongreso na ipakita din na gusto natin ng pagbabago. Ba?
Parang nakapansin boses ni Glenn ba isa? Itatanong? Oo, Programa sa radyo napaka... Gano'n, na-interview pa sa radyo, Alvin na kanina. Yung ating pinakagwapong broadcaster sa radyo, Glenn Gatos yan. Sige nga, ang gagawin nyo dyan siguro, naku, peke naman yung notaryo ni ni Congressman Leviste. Nag-file na ba siya ng complaint against kahapon, di ba? Parang pumunta ata siya sa DPWH para magkaroon din ng investigasyon. Baka sabihin naman lang, naku, AI lang yan, picture, hindi nga gumagalaw yung bibig. Hindi, in-interview ng live niya. Kaya phone touch interview Gano'n niya. Tapos, kanyang umaga, narinig ko rin siya sa interview sa ibang mga himpilan Yun din ang pinupuntong niya. Yeah. At meron daw siya talagang personal knowledge. Kasi siya pala mismo inalok. At saka yung mayor dati ng Ibaan Mayor. Ibaan ba yun? Hindi ko alam. Basta si Jay Ilagan. Yung tumakbong governor ata yun Dating mayor na inalok din daw talaga nung Gardiola, Nason. Yung tinatanong mo kahapon, paano daw bumibili nung yung proyekto? May nagsabi sa akin yan pala, na isang proyekto, isang project. Halimbawa, ako yung Gardiola. Pagkano bang mo dyan? Bilhin ko na yan, sige, okay na yan. Ano daw pala kung isang milyon, bibili niya ng, ipapapano niya bayad, 40%. Okay. So, kung 1 million, di 400,000, bahala ka na. Dati daw, ipinibigay nila yan, ipinapasa. Saan niya binibili? Saan niya... Sa mga tao ng DPWH. DPWH. Unahan na niya. So, hindi kay Bernardo? Hindi niya sinabi. May isa pang doon. Baka kung sino man, So, ganun pala. So, ginagawa niya dati, ipapasa naman sa ibang mga construction firm. Pero naku proyekto dito. Sigurado to. Sigurado to. Nagpauna na ako dito. Magkano yan? Bayaran mo 60%. Ibig sabihin, wala pang bidding, gagawin pala yung pondo, gawa na kung sino gagawa. Sabi ko nga sa'yo, pag may pasok pa lamang doon sa NEP, ay approve okay na Ibig sabihin, napondohan Wala pa yung pondo, ginagawa pa lang, bayad na. May advance na nga raw. Yun ang ginagawa nyo ng mga diskaya. Meron na namumuhunan na talaga sila. Nagbibigay na sila ng pera para sigurado mapunta sa kanila yung project. Mapunta yung project. So, gagawin niya, di ba, nakuha niya 40%, 400,000. Magkano naman ikaw? Kunin mo na ng 60. Si tubo ang isang 200. Ngayon, yung contractor naman, meron akong puhunan ko lang dito, 60. Di meron pa akong 40% na kikitain. Ganun lang naman takbo. Lately daw, na-realize nila, ba't pa ipapasa? Pwedeng pagkabili ko, ako na gagawa Nabili ko ng 40%, kung ako gagawa, 60% ang kita ko. Yung contractor. Halimbawa, yung grupo daw nila... yung mga engineer. Yung di ba yung binibili daw ni Gardiola? Si Gardiola. Tapos binibenta rin niya. Ang ginawa daw ata, ba't pa bibenta? Pwede naman ako na gumawa. Siya na naghanap ng gagawa. Parang siya na mismo. At saka kumpanya mismo nila. Direkta na. Kasi construction company daw sila Baka nga hindi alam ni Yusek Bernardo. Hindi ko lang alam. Kasi dadaan sa DPWH yan, di ba? Yun ang binabanggit ata may niya. May papel yan kasi ang binabanggit ni Yusek Bernardo, puro senador dyan Ayun na nga. Ang dami ako kataka-taka, bakit ganun? Mga senador na dati niya kaibigan. Ayun nga. Mga close friend niya yung mga dinawit niya dyan Tapos nung nagsalita si Saldico, nadagdagan yung kanyang testimonya. Paano kung may magsalita pang iba, madadagdagan? Yun na nga. Padagdag ng padagdag. Di po ba mga kabayan? Booking na booking po Itong VIP witness ni Lacson na kung saan, tinabagay, kung sino na lang po ang gusto niyang idagdag sa kanyang statement, pinapayagan po ni Lacson. Pero si Gutesa mga kabayan, na diretso po, nag-oath pa dyan sa Senado, kine-question po nila. At parang pinapalabas pa na tanim witness daw ni Senator Marcoleta. O sino ngayon may tanim witness? O di kayo na pong bahala magpasya mga kabayan kung sino po talaga ang merong tanim witness at kung sino ang tanim witness. At hanggang sa muli po mga kabayan, magkita-kita pa tayo sa iba pa nating mga video.